my beloved Boss Mike, Severa. Eto na ho, kilala nyo naman ho, itong si Joey, ano, mga kababayan. No? Naku, mga kababayan ko, talagang eto, hindi na ho mapipigilan etong rambulan nila. At kahit po, mga kababayan, si Buday hindi niya magagawa ng paraan. Ang nakakapagtaka, mga kababayan ko, eto, pakinggan yung maigi, itong aking pag-aanalisa. Kung eto lang kampo nila, kung etong mga vlogger niya, kung etong mga sumusuporta sa kanya, na nasa social media, mga kababayan, hindi magawan ni Sara, ni Buday, na mapagkasundo-sundo sila. Yan pa lang ha, mga vlogger pa lang yan. Hindi nagagawan ni Sara na mapagkakasundo-sundo, tapos gusto ni Buday maging presidente. Nagets ninyo? So, ibig sabihin, maliit na bagay, hindi pa nagagawa ng solusyon ni Sara. Gusto niya yung pinakamalaki pa. Mga kababayan, mas matindi ang problema sa gobyerno. Dito pa lang, mga kababayan, olats na. Di ba? Bakit hahangarin mo pa? Na kamo, magkaisa tayo, mga kababayan ko. Magkaisa, Buday. Baka pwede ayusin mo muna itong mga to. Kasi ako na mismo ang nahihiya. Sa totoo lang, mga kababayan ko, hindi naman ako natutuwa. Kapag ka nag-aaway-away sila, ako'y nahihiya para sa kanila. Kasi yung mga tao, yung mga kababayan natin, mga kababayan, ayaw ng ganyan. Yung nag-aaway-away. Di ba? Ano po? Ayan, nagigets po ninyo. Ulitin ko, sa maliit na bagay, hindi magawan ng paraan, solusyon, maayos. Yung pa kayang problema ng gobyerno, problema nga ng mga vlogger na to, mga kababayan, hindi magawan ng paraan. Yung pa kayang problema ng gobyerno. Di po ba, mga kababayan? Yan ang sinasabi ko. Anong silbi ni Buday? Anong silbi ni Buday para sa mga ito, mga kababayan? Sa mga inabutan yung wala hong mga sound kanina, kasi ho na-down na naman tayo kasi nga ho, yung mga DDS, galit na galit sa akin eh. Mahal ko naman sila. Bakit ba sila nagagalit sa atin? Lagi kong sinasabi, mahal na mahal ko kayo. Kaya nga nandito ako. Kung hindi magawan ni Buday yung mga kaguluhan nyo, baka ako makagawa nito. Diba? Gawin natin na magkasundo-sundo itong mga DDS na to. Diba? Kasi nakakaawa yung mga tao na naniniwala. Naniniwala sa mga ito. Sa ganitong mga klase ng mga pag-uugali, ng mga pinakikita nila, mga kababayan, walang kredibilidad ito. Di ba, mga kababayan? Yan. Kaya Alicia Duran, Wisely Mateo, mag-like na kayo. Di ba? Chris Rose Babe, like. Lucy Minigawa, eto na. Eto na ang away nila, mga kababayan. Makichismis muna tayo. Pasok! Ilang beses ko nang na-experience that I am being operated from within. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag niyo akong sinasabihan na tumigil at hindi magsalita. Inoperate na ako ni Bagong Lipunan, ni Pebbles Talakera, ni Maui, ni Hoy, Maui! Ang laki daw ng ninakaw mo, milyon-milyon! Tapos, di naman, inoperate daw siya ni Pebbles Kunanan. Hindi. Inoperate daw ni Bagong Lipunan. Buhay pa ba si Bagong Lipunan? Di ko na napapanood eh. Eto na. Pakinggan natin. Serrano, sabi ni Michael, si Plazo din ata na-operate ni Maui. Yes! At saka ni Maharlika. Alaka. Ino-operate nila ang isa't isa. Bakit, mga kababayan? Ano ba itong mga ito? Bakit kailangan i-operate nila yung isa't isa? Ang titindi, no, mga kababayan, parang mga politiko. Siyempre, Maui, huwag kang magpapatalo.
Oh, Maui. Ay, Maui. Joey, wag kang magpatalo. Nasa likod mo ko. Kampi ko sa'yo. Kampi. Magkakampi tayo. Yan, ha? Inuunahan na kita, Joey, ha? Magkakampi tayo. Oo. Sige, tirahin mo na lang. I am done ignoring Edwin Hamora. Naku, isa pa yan. Oo. Sabi nga ni Joey, Edwin Hamora, matanda ka na, wala ka pa rin daw pinagkatandaan. Di ba? Di ba, no? Uy, sabi ni Joey, matanda ka na. Oo, senior citizen ka na daw. Kagaya ko, kaya lang daw maaga kang nabulok. Oo. Ako, fresh na fresh pa. Kahit na senior na, fresh pa ako. Oo, ikaw daw, maagang nabulok, Edwin Hamora. Sabi niya, eto na. Sul-sulan natin. Atalay. As in, eto gusto mo? Hindi ka na Eto pala yung itsura. Yung Edwin Hamora, yan ba yun? Pansin ng sobrang tagal, putang ina mo, inaraw-araw mo ko, hindi kita pinapansin. Grabe, no? Murahan kung murahan. Murahin mo! Kung ako rin naman si Edwin Hamora, hindi ako papayag. Abay, matanda ka na, dapat ginagalang ka. Pero si Joey, minumura ka. Payag ka nun? Pumayag ka. Sa amin yan, hindi pwede. Diba? Evangeline Camilosa, Heidi Pantino, diba? Pwede ba sa atin yon? Hindi pwede yun. Kapag minura ka, murahin mo rin. Ganon. Nako! Sige. Joey, tuloy mo. Ayaw mong tumigil kang putang ina mo ka? Kita mo, paulit-ulit pa, minumura ka. Grabe, no, mga kababayan, no? Ayaw mo pang tumigil. Ina mo, sabi ko. Sakit. Masakit yun, mga kababayan, ha? Yung minumura ka, matanda ka na, minumura ka pa. Mahirap yan. Kasi alam mo, Edwin Hamora, okay lang magmura kami sa'yo. Kasi magkaiba tayo ng kampo. Pero yung kasama mo sa kampo mismo, minumura ka ng paulit-ulit, halos ibaon na yung buong angkan mo, kakamura niya sa'yo, tapos hindi ka gaganti. Nako! Hindi pwedeng gano'n. Gantihan mo! Di ba, no? Dapat ginagantihan niya. Sige tuloy. Uungkatin ko lahat ng detalye ng kaso mo. Hala ka, marami ka palang kaso. Anong kaso nito, Joey? May kaso bang mumolestya? May kaso ba ng pagnanakaw? May kaso ba na ano ba yun? Pagpatay? Sa droga? Grabe, mga kababayan. Nandiyan ba si Stephen? Oo, kita mo. Ay, naku, hindi ako papayag ng ganyan, mga kababayan. Pag minura ako, didimanda ko agad yan. Sige, banatan mo, Joey, banatan mo. Huwag kang magpapigil. Isang putak mo pa. Nako! Isang putak mo pa. Nako, nagbanta na, mga kababayan. Isang putak mo pa. Isang putak mo pa. Grabe, no? Matindi, no? Isang putak mo pa, Eka. Dedetalyihin ko ang nangyari sa kaso mo. Alak ka! Ibubulgar pati yung kaso mo. Joey, PM mo nga ako, ano yung kaso? Kasama ba yung ano ba yan? Bakla ba yan si Edwin Hamora? Hindi ko kasi kilala, mga kababayan. Bakla ba yun? Bakla? Paki-comment nga, mga kababayan, ha? Oo. Oy, probinsya, Istoya. Paki-comment nga. Kung bakla ba yun? Barbie din, sabi ni, Pausam. Talaga. Halak ka. Hindi kaya meron ding ito. Oy, Edwin Hamora, magtatanong lang ako sa'yo. Hindi kaya yung sinasabi ni Joey, baka naman kaso sa panghahada. Baka kaso sa panghahada yan. Ano ba yan? Humahada ka ba? Nagtatanong lang ako kung humahada ka. Kasi etong si Joey, kung ano daw yung, matindi daw yung mga kaso mo. Ha? Grabe tong away niyo. Bakla siya, Boss Mike! Grabe naman to si Evangeline Camilosa. Talaga? Beshi po! Lakay! Ano talaga?
talaga, Beshi. O, sige, tuloy. In doing so, I am not going to retract any lawsuit against you as well. Natatakot siya. Wag na, demanda mo na. Alam mo, ikaw, Joey, madaldal ka lang din. Oo, daldal ka lang ng daldal. Puro ka ganyan, puro salita, puro ngawa. Eh kung ididemanda mo, hindi mo na dapat pinagsasabi. Gawin mo na agad. Oo, ganon, di ba? Eh, pagka ganito ay tiyang, wala! Oo, wala. Oo, di ba? Kailangan aksyon. Less talk. Oo, dapat aksyon agad. Di ba? Walang daldal-daldalan, walang salisalitaan. Demanda kung demanda, ganon. Sabi, sapakin mo agad. Tuloy. Natatakot siya kasi minumura-mura ko siya, ganyan. Alam niyo kaya kayo natatakot sa mura ko? Kasi yung mura ko with conviction. Ala ka, talagang pinagmalaki pa ni Joey yung pagmumura niya. Oo nga, sige na Joey. Oo, tama. Ikaw ang tama rito, maniwala ka. Yung minumura niyo rin naman ako araw-araw. Di nagmumurahan sila, mga kababayan. Minumura din daw siya, minumura niya sila. Di nagmumurahan nga sila. Di ba? Sige, magmurahan kayo ng magmurahan. Tapos, tignan natin kung sino pinakamagaling sa inyo, ha? Aantayin namin ito, mga kababayan, no? Antayin natin kung sino mananalo sa murahan nila. Nagmumuray daw yung kabila, nagmumura din siya. Kaya magmurahan sila, mga kababayan, ano? Ha? Tuloy. Kung niyo ko minumuri, bar flanker, kabit. Oo nga daw, kabit ka daw, Joey. Madalas ko naririnig yan. Kabit ka ba? Joey, kabit ka ba? Kabit ka? Ano ba? Buti may pumatol sa'yo, ano? Nagtatanong lang ako, Joey, kabit ka ba? Kasi parang hindi naman hindi ako naniniwala. Kasi hindi ako naniniwalang may papatol sa'yo. May kumakatok. Di ba no? Oo! Hindi ako naniniwalang kabit to. Kakampi ko to Kakampi ko ngayon to Paano kayo maniniwala naman na magiging kabit yan? Yung ganyang itsura, may papatol pa? Joey, huwag kang pumayag. Hindi totoo yan, kamo. Hindi totoo. Pag yung minimenos niyo ko araw-araw niyo ako minimenos. Libag, Jollibee. Kita mo? Libag, Jollibee. Kaya nga, Joey, hindi ako naniniwalang may papatol sa'yo kaya hindi ka kabit. Hindi ka kabit. Kasi, kita mo naman, ikaw na mismo nagsabi, ang tawag sa'yo, libag. Paano na lang kapag inararo ka ng dila ng kabit? Ano ba? Ano lasa ng libag? Hoy, kayong mga lalaki dyan. Kita nyo, libag daw siya. Di ba? Jollibee. Oo. Ano yun? Parang katawan ni Jollibee, ganon. Eto yun, mga kababayan. Anong lasa ng libag? Siyempre, mga kababayan, saan ka naman? Sinong lalaki ang gaganahan? Aararuhin ka ng dila, tapos libag ang masasala? Pagka-araro ng dila sa'yo, gaganito. Grabe. Kaya Joey, tuloy mo yan. Promise, hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala na kabit ka. Tandaan mo, ha? Hindi ako naniniwala. Matindi to ratsadahan ng mga DDS, ano? Sabi libag daw siya. Pura niyo rin naman ako araw-araw niyo ako minumuri. Bar flanker, kabit. Yung minimenos niyo ako araw-araw niyo ako minimenos. Libag, Jollibee. Libag, Jollibee. Teka. Si Jollibee, hindi naman libagin Diba? Si Jollibee hindi naman libagin yun. Si Jollibee, langhap sarap. Si Joey, langhap sarap ba yun? Kung si Jollibee, mga kababayan, langhap sarap.
ano malalanghap nyo kay Joey? Bukod daw sa hindi naliligo, hindi nagdi-deodorant, at mga kababayan, puro libag. Sa palagay nyo, parehas sila ni Jollibee? Kayo talagang mga DDS, kung ano-anong, aasar nyo, pinambubuli nyo kay Joey, hindi naman totoo yan. Hindi totoo yan, mga kababayan. Biruin ninyo, mga kababayan, tatawagin yung kabit, tapos, tatawagin yung Jollibee? Tapos tatawagin yung libag, tatawagin yung hindi naliligo. Si Jollibee lang hap-sarap. Diba? Sabi ni Nognog, dapat partner daw, nilibayan niya. Grabe ka naman, Nognog. Ito na. Kaso nga lang, walang dating. Kasi walang basis yung mura ninyo. Bakit iba yung mura ninyo sa mura ko, hindi ibig sabihin nun, ako lang ang nagmumura sa atin. Nagmumura din kayo. Ngayon nga lang, ang difference natin. So nagmumurahan talaga sila, mga kababayan, Murahan dito, murahan dyan. Ganun ho ang ginagawa ng mga ito. Murahan dito, murahan dyan. At yung mura ko, reasonable. Bago ko kayo murahin, nilalatag ko muna yung premise ko. Kaya yung mura ko talaga nakakalagnat, nakakakal. Ay, kaya naman pala. Oo, Joey, kung ganyan rin lang, nasandata pala ang pagmumura mo. Aba, araw-arawin mo. Diba? Kung ang mura pala ni Joey, mga kababayan, parang sandata, nakakasakit, nakakangatal, sabi niya, kailangan mura-murahin mo sila araw-araw. Kung pwede lang, kahit minu-minuto, oras-oras, maya-maya, mura ka ng mura ganun, murahin mo sila para matadtad na silang lahat. Mga kababayan, talagang manahan talaga to kay Digong, sa totoo lang. Pag minura kita, talagang may tama. Tama! Totoo yun. Kapag si Joey ang nagmura, mga kababayan, tapos kayong lahat. Galing galing magmura niyan, mga kababayan, magaling talaga. Tuloy. Edwin Hamora kanina, nanginginig. Nanginginig daw. Ikaw naman, Joey, ikaw na, matanda. Tatanda ka rin. Kapag tumanda ka, syempre, normal lang yung nanginginig. Diba? Nandito na si Mark Ramos. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dito, mag-1 milyon na to. Lahat ho kayo, umalis na kayo sa channel ko. Mas-subscribe nyo lang si Mark Ramos. Yan po, mga kababayan, seryoso. Di baling maubusan ako ng subscriber. Maiwan na lang ako. Kasi ako nakasubscribe din sa sarili ko. So lahat kayo, ilan na ba tayo? Magti-300,000 na tayo rito. Sakto, 1 milyon na yan, Diba? Wait lang, ano pa yun? May PM daw ano yan? Naku! Tinapik ko na nga yan. Yung bang mga kababayan, yung isang vlogger, ganun din, no? Bakit kaya ganun, pati mga kilikili ng mga DDS, nililibag. Sabi ko nga, Mark Ramos, ang deodorant ng mga DDS, uling. Ang deodorant ng mga dali lang. Ko lang. Ipapakita natin, Yan. Yan. Dali. Matutuwa sila rito. Ayoko ipakita ito, pero ikaw sul-sul ka rin Bebe! Kasi kasi pinanto sa'yo. Eto na. Mamaya ipapakita natin yan, Mark Ramos, yung mga DDS kasi yata, mga kababayan, ang deodorant, uling. Tuloy. Sa live niya, nanginginig. Ala ka, nanginginig na yung matanda. Hindi ka pa Hindi mo pa tinigilan talaga? Tignan nyo mga kababayan na awayan nila, Yung pati yung panginginig ng vlogger, Sinasabi pa, grasa. Ikaw na yung next Maharlika. Ayaw niyong tumigil. Oy, wag ka. Best friend ni Mark Ramos to. Ay, aminin mo na. Lagi mong kasama sa live mo to.
Di ba? O wala, magkakampi rin kami. Ha, kampihan natin si Joey ha, Mark Ramos ha. Oo, dahil sa ito, kaya kinakampihan ko ha. Oo. Ay, Joey, magpasalamat ka dun sa, kapartner mo. Oo, si Mark Ramos. Oo. Actually, si Mark Ramos, crush na crush to dati. Diba? Crush na crush mo to dati. Eto na. Yung mga putang ina nyo, susugurin ka namin sa live mo. Hala ka, susugurin ka daw. Alam niyo yung pagmumura nila, parang hindi mga babae. Alam niyo, nakaka-turn off ito. Sa totoo lang. Sa totoo lang, di bali ng libaging ka, di bali ng mabaho ka, di bali ng kamukha mo yung, taong grasang Jollibee. Di ba, no? Mas okay yun. Maging kamukha mo yung taong grasang Jollibee, wag naman si Jollibee mismo. Kasi langhap sarap yun. Kaya kailangan baguhin natin, taong grasang Jollibee. Di ba? Libagin. Di ba mga kababayan? Mabaho kilikili. Hindi daw naliligo. Eto na. Nandito na si Overthinker Channel. Nako, shout out Boss Mike. Pa-subscribe man. Boss Mike Ilocano from Isabela, watching from Taiwan. Mga kababayan, OFW na. Sa mga hindi pa nakasubscribe din kay Overthinker Channel. Subscribe nyo daw to. Agyaman na apo. Dakkel, pasalamat kinyayo. Ito na mga kababayan. Maabutan ko yung live mo, susugurin talaga kita. Yung snippets niya, Madam Joey. Susugurin yung live. Bakit hindi kayo magsuguran ng personal? Magsampalan kayo, magsabunutan kayo, magsuntukan kayo. Ito ang problema sa mga DDS, parang si Basti lang. Matapang lang sa pananalita. Thank you, Overthinker. Agyaman ak apo. Ang karangalan ay nasa akin. Di ba? Di ba? Pare-parehas ng mga DDS kung ano sinasabi ni Digong. Yung baho ng bunganga ni Digong, nakukuha nila. Yung pong trash talker ng mga Duterte, manang-mana na sila. Di ba, no? Manang-mana sila. Yung mga Duterte, trash talker. Ganun na rin sila. Parang mga hindi nakapag-aral, Kasi mga kababayan, ako grade 3 lang ang inabot ko, pero hindi naman ako ganyan magmura, no? Yung pagmumura ko mga kababayan, ginagawa ko na lang katatawanan, pero eto talagang mga seryosong-seryoso, Sabi ni Benjamin Bernato, nagnakaw naman talaga si Joey. Meron ka ring alam, salita lang yon, may di ba po? Yun. Ito na. Ay puro trimming ng information para may singit ang points niya. Yung pinagpreparan niya ng mga document, ng mga pinresent niya, that's an example of cherry picking, Kaya nga ito si Hamora, sino ba naniniwala dito about fallacy? He doesn't even know how to identify what a fallacy is. Kita mo? Si Joey lang ang matalino. Kayong lahat, mula kay Maharlika, Banat Bay, hanggang kanino pa. Diba? Wala kayo rito kay Joey. Si Joey lang ang matalino daw sa inyo. Wala kayong maibato sa kanya, diba? Kundi yung hindi naliligo, libagin, puro urad. Grabe, no? May skin disease ka ba, Joey? Diba, no? Ano to? Galisin ba to? Kasi mga kababayan, kapag ikaw hindi naliligo, ang kasunod nun, mga kababayan, grabe. Tipak-tipak na libag. Tapos, pag binuklat mo yun, sugat. No? Bakit hindi nyo na lang taniman ng kamote yung katawan ni Joey? Diba? Kaysa kung ano-anong tinatanim nyo sa katawan neto. Taniman nyo ng kamote. Kurad. Ayun, kurad. Ay, napo. Tapos dila-dilaan nyo jay kurad na. Sip-sipin nyo. Ganon. Sip-sipin nyo jay kurad na. Grabe, no? Ang tindi na itong mga away ng mga to.
Oh, sige. Ang bala lang kasi naman ni Hamora accent. Yung parang matandang social na accent, yung ganon. Parang Pati yung pinakialaman mo. O, pati ayun, pinakialaman mo. Ano ba pakialam mo doon sa style niya? O talaga. Bakit yung style mo maganda ba? Diba? Yung lumalabas sa bunganga mo, yun din naman ng, yun ang nananalami sa itsura mo. Huwag kang ganun, Joey. Oo. Pati matanda, pinapatulan mo. Oo, huwag kang pumatol sa matanda. Oo. Boss Mike, kakampi mo yan. Ay, oo nga pala, magkakampi tayo. Sige, ituloy mo. Ituloy mo. Sige, bahala ka na. Oo. master niya na yun eh. Matandang bakla na accent. So, Joey, Jamora, however, kung ikaw ay lumaki sa disiplina ng substance over form, you cannot impress us doon sa mga ganun ninyo na mga paano, no? Kembot. Ikaw rin naman inaano mo, pinipintasan mo yung mga pa-action niya na gano'n, pa-action. Ikaw, diba? Ano bang style na meron ka, Joey? Sa totoo lang wala rin naman Gusto ko lang ipakita kung anong klase kayo ng mga kalaban ng mga tulad namin na nagpapaliwanag rito. Uulitin ko mga kababayan, paano nila maipagtatagumpayan yung mga pinaglalaban nila na gusto nila daw ng kapayapaan, gusto nila ng kaayusan, gusto daw nila ng pagkakasundo-sundo. Mga vlogger pa lang nila mga kababayan ko. Iilan lang sila. Away-away pa. Paano pa sa bayan? Paano susolusyonan? Paano makakatulong itong mga ito? Hindi makakatulong mga kababayan. Away lang ng away. Magkakasama silang sumusuporta kay Digong na matanda na nakakulong. Pero mga kababayan ko, kita nyo. Ganyan ba? Yung may pinaglalaban talaga o ginagamit nyo lang ang social media para kumita kayo. Ano? Wala talaga kayong pinaglalaban. Ginagamit nyo lang na mag-trending, mag-viral at mapanood kayo ng mga tao. Kasi alam nyo, yung mga taga-suporta nyo, puro chismoso at chismosa. Buti na lang yung mga supporter ko dito. Oo. Yung mga nanonood dito, yung mga kasama namin. Yang mga yan, gusto matuto sa tama na pag-uugali, pag-aasal, at syempre, sa kung ano ang magiging pagkatao mo. Diba, no? Sila, mga kababayan. Ay, hindi nyo sa akin maririnig yan, mga kababayan. Sila, kita nyo, kababaeng tao neto, mga kababayan, kung magmura, daig pa ang puta sa may ermita. Tuloy. Hindi kayo doon. Hindi nyo kami may intimidate sa ganyan. Hindi nyo kami may intimidate doon sa parang pa-social-social ninyo, yung Joey Libag, kabit, bar flanker, kinamikin. Hindi walang dating yung mura. Hindi naman ako naniniwala sa'yo. Joey, na hindi ka naapektuhan. Binabanggit mo Kasi kung hindi ka naapektuhan, hindi mo dapat pinapansin yan. Idaan mo na lang sa korte. Tulad naman ng sinabi mo kanina. Sabi mo demanda mo na lang sana. Ganun. Ang tama, Leonora Brown, alam nyo naman, ang tama bilang may isip at kung totoong matalino ka at totoong hindi mo ginagamit ang social media para kayo ay magka-views, magkaroon ng mga supporters, mga followers, subscribers, dapat nananahimik kayo at dinadaan nyo sa tamang venue. Dali nyo sa korte. Hindi yung dinadala nyo dito sa social media. Kasi nakakahiya. Di po ba? Nakakahiya. Oo. Hindi ganyan, mga kababayan. Ako, merong mga away, hindi ako kikibo. Oo. Pero, teka muna. Dadaling kita sa korte, doon tayo mag-usap. Ganun lang. Di po ba? Kung masama pala ang loob mo sa akin, sabihin mo sa akin. Hindi yung titirahin mo ko nang wala akong kinalaman at wala akong kaalam-alam. Di ba? Buti sana kung ako yung nasa likod, kaya lang nasa likod kita, tumitira. Hindi ako magsasalita, mga kababayan. Hindi ako gaganti. Hindi ko gagantihan yung kahit anong itsura nila.
tulad ng mga ito. Wala. Dadaling ko sa korte, doon tayo mag-usap. Di ba? Kasi doon mapapatunayan natin kung sino ang may kasalanan at kung sino tama. Ganun. Pero yung ginagawa ho nila, ang tanong ko sa inyo mga kababayan ko, sa may mga lilinaw na isip, sa may mga mabubuti na pamilya na kinalakihan, yung may natutunan na magandang asal sa pamilya, sa magulang. Tama po ba yung mga ginagawa nitong mga ito? Magandang halimbawa po ba ito sa mga kabataan? Sa mga makakapanood na mga mas bata? Kasabihan nga ng matatanda natin, ang gawaing mali ng matatanda sa mata ng bata, nagiging tama. Kaya nagiging pangit na ehemplo itong mga ito. Diba? Pangit! Andali, i-check ko kung nandito na yung ating grabe kasi mga kababayan ko. Ibang klase itong mga ito eh. Di ba? Puro magaganda. Ito na. Yan. Tingnan nyo mga kababayan ko. Yung mga DDS talaga eh. Ako nagdududa na. Nagdududa na talaga. Dali, break muna ha, Joey. Ganito rin ba kilikili mo? Ayan tingnan nyo mga kababayan ko. Kilikili ng DDS. DDS, ang baho ng kilikili ni Torre. Sabi, kita nyo naman ang kilikili ni Torre. Makinis. Yung namintas mga kababayan, tignan nyo kilikili. Ang tanong ko, anong klaseng deodorant ang ginagamit ng mga yan? Kayo ba? Eto, may tanong ako sa mga kababaihan din eh. Kasi ako, pati kilikili ko, hinahalikan ni Jen Angeles eh. Ang tanong ko sa mga kababaihan dito, yung kilikili ba nito kaya nyong lamutakin ng dila nyo? Ako nagtatanong lang mga kababayan etong kilikili ba netong DDS na ito kaya nyong lamutakin ng dila nyo? Kasi yung kilikili ko mga kababayan, nilalamutak ni Jen Angeles eh. Di ba? Kaya nyo bang pasadahan ng dila nyo yan? Kayo mga kababaihan din Kaya nyo bang nandiyan ba si Ballpoint Man? Kaya nyo bang Ballpoint Man? Ganyan din ba kilikili mo? Mga kababayan ko, putik na yan, baka naman pagka nakita nyo kilikili ito, mawalan na kayo ng gana eh. Kaya nga daw ang ginawa daw nito para magka-chicks, mga kababayan, yung 13 anyos, ang tinira. Yung bang kaya-kaya pang utuin, 13 anyos, kita nyo itsura. Mga kababayan ko, 13 anyos. Kita nyo. Tapos ganyan. Kayo mga DDS. Ako matagal ko nang sinasabi. Hindi ho babaero. Yung sabing, ang daming babae ni Mike. Diba? Hindi ho. One at a time yun. Hindi ko pinagsasabay-sabay. Diba? Hindi ko pinagsasabay-sabay. Pero eto, naku, grabe to. Sa sobrang kawalan ng pag-asa na makakapan-chicks pa. Kawalan ng pag-asa na magkakaroon pa ng asawa. Kawalan ng pag-asa na may magkakagusto pa sa kanya dahil sa maitim na kilikili niya at sa itsura niya mga kababayan, naku, Diyos ko, pag hinanap nyo edits nito mga kababayan, kailangan halungkatin nyo pa. Tignan nyo mga kababayan ng tiyan. Pag hinanap nyo si Junjun, si Junior, di ba? Kailangan humalungkat pa kayo ng mga taba. Nasaan ba yung edits mo? Di ba? Wala Kaya no choice na siya. Ang tanging paraan, kailangan yung bata na lang. Madaling utuin. Bigyan mo lang ng lollipop, sasama na yan. Di ba?
Oh, kaya, yun ang nangyari mga kababayan. Antayin natin kapag ka ho, nagkamalay na yung bata. Oo. Dahil ho yung bata kapag ka nasa tamang pag-iisip na, baka masuka na. Oo. Di ba? Baka masuka na. Kita niyo mga kababayan ko. Lakyan natin. Oh. Walang yung kili-kili yan. Ano yan? Uling ba? Hindi, seryoso. Uling ba yung deodorant mo? Itong si Mark Ramos kasi. Kung ano-ano sinesend sa akin eh. Di ba no? Oh, yun lang tanong ko. Pakitanong, baka uling yung deodorant niya. Sabihin nyo, mura lang yung tawas. Oo, 5 piso, makapal na. Eto na. Balikan na natin si Joey, mga kababayan ko. Ako, minura ko kayo, nanginginig kayo. Si Joey daw, kapag minura sila, nanginginig sila. Grabe, tapang pala ni Joey. Pag nagmura, nanginginig daw sila. Wala pala to si Maharlika eh. Rating pa nga ako sa Tricom dahil dyan eh. Ay, pinagmalaki pa yung Tricom. Aba, akala mo nakakataas ng dangal mo sa Tricom? Nakakahiya yun. Dahil yung pagpapatawag sa inyo, inimbestigahan yung pagiging fake news peddler nyo. Ganon. Di ba ba, mga kababayan? Sabi ni Ruel San Pedro, aso. Didilaan, kilikili niya. Baka nga pati aso, ayawan eh. Sa totoo lang. Baka pati aso, ayawan. Tuloy, baka isipin eh. Pinahiran ng Rakimin. Tuloy. So anyway, today I also I was able to confirm that Edwin Hamora is all talk, no bite. Sabi ko nga wag kang mag-alala, hindi kita mumurahin. Maghaharap lang tayo, kwentas claras lang. Kwentas claras lang, harapan lang tayo kung bakit mali ang mga presentations mo. Bakit hindi kayo magpersonalan? Personal ninyo yan. Maghaharapan kayo, tapos dyan sa channel ninyo, papakita nyo sa tao na nag-aaway kayo, nagpapagalingan kayo, nagpapatalinoan kayo, pero para sa amin, pare-parehas kayong mga bobo. Di po ba? Ano ang silbi ng katalinuhan kung ang ugali naman ay labo ng burak katulad nila? Di po ba? Alam niyo mga kababayan, walang silbi ang talino. Wala. Kung ang pag-uugali mo, daig pa sa kwago. Totoo lang. Di ba? Tuloy. Siyang liquidation, 20 years na nanunulisit in behalf of the city. Kita nyo, ayan na. 20 years na daw na nanunulisit, nangingikil po sa mga OFW. Ulitin ko uli ito. Kapag may nanghihingi sa inyo ng kwarta, bigyan nyo na lang. Kung saan ba gagamitin yan. Halimbawa, kwarta. Halimbawa, may nanghihingi, gamot. Edi bigyan mo ng gamot, kunin mo reseta, hingi natin sa DOH, ganun. Di ba? Halimbawa, may nanghihingi, pang donasyon daw, pambiling bigas. Bakit? Bigas na ipamigay mo. Ganun. Wag ho pera. Kasi mga kababayan, sabihin ko sa inyo to, sa kampo ng mga DDS, mga mukhang pera lahat yan. Pare-parehas yung mga yan, mga kababayan. Pare-parehas sila na mga mukhang pera. Puro pera lang ho ang mahalaga sa kanila. Sino ba naman ang pagmamanahan? Di ba? Si Sara, si Digong, si Basti, si Pulong. At pangit. SI and his Alumni Association. Pero ang pinakita lang niya, 2011 na ambagan ng mga members ng CSI at saka mga remittance receipts. Yung remittance receipts bakla, si Miranda Raimundo ang nag-receive noon. Tignan nyo mga kababayan, name drop pa yung iba. Ayoko ng ganyan. Sa totoo lang. Sa totoo lang mga kababayan, tatapatin ko kayo. Ayoko ho ng ganitong kasama. Alam nyo po ba kapag magkakasama kami nung sila Ballpoint Man, yung mga vlogger, sila Koy, sila Chris Ulo, sila Takero, sila Jake Magnus, sila Mima. Lagi kong sinasabi to sa kanila, pinapangaralan ko po. Tanong nyo pa sa kanila. Busog na busog yan sa pangangaral. Sabi ko kayo, darating ang panahon na meron kayong hindi pagkakasunduan. Huwag nyong idadaan sa social media. Ina nyo. Di ba? Oo, mga kababayan. Lagi ko sinasabi yan.
Kung meron kayong hindi pagkakasunduan, abay pag-usapan natin na maayos yan. Hindi makakatulong ang social media sa pagresolba ng problema natin. At hindi rin yan makakabuti sa Pangulong Bongbong na tayo nag-aaway-away, tayo nagkakagulo, pangit tignan. At ayaw ng mga tao yan, maniwala kayo. Lalong-lalo ng mga loyalista, ayaw nila yung nag-aaway. Kaya nga ho mga kababayan minsan may nang-away sa akin Pinatulan ko ba? Hindi. Anong ginawa ko? Dito tayo. Dito tayo sa tamang venue. Di ba? Ganon, mga kababayan. Ayaw ng mga tao nag-aaway-away. Kaya tingnan nyo, tahimik tayo. Anong nyo sa kanila? Kaya nga tawag nila sa akin, pastor Walang yatang mga ito. Kapag pinagsasabihan ko, andyan na, nagbubulungan pa mga kababayan. Tahimik na, nandyan na si pastor. Akala naman, di ko naririnig mga kababayan tahimik na, nandyan na si pastor. Yan. Hindi, sa totoo lang, ayaw ko na nagkukwentuhan kasama nyo ako, tapos nagkukwentuhan kayo, ibang tao. Ayoko nun. Magpakasaya tayo lang. Huwag nyong pagkukwentuhan, huwag kayong magsasalita ng kasiraan ng mga kasama natin. Okay lang, pagkwentuhan nyo yung mga kalaban. Huwag lang tayo. Alam nyo na, yun, merong problema dun sa isa. Tapos wala siya. Yan ang pagkukwentuhan. Yan ho yung pinag-uumpisan ng away. Tandaan nyo yan. Di po ba? Ang problema, yung mapagsabihan ninyo, sasabihin din doon sa isa. Di nagkagulo na. Kaya, tahan. Tayo lang. Mag-enjoy tayo ng tayo lang. Uminom kayo ng hanggang gusto nyo. Magpaabusog kayo ng hanggang gusto nyo. Di ba? Pagka nalasing na kayo, matulog kayo. Di ba? Ganun. Di ba? Masaya. Pero etong mga ito, mga kababayan, kailangan yata nila ng Mike Cervera. No? Kasi wala na silang wala na. Wala nang mamamagitan at wala na mag-aayos. Kahit si Buday, hindi kaya. Kaya nga mga kababayan, kung mga tagapamagitan at tagapag-ayos, sabihin nyo na lang taga-pamayapa, mga kababayan, tatalunin ko si Buday. Maniwala kayo, tatalunin ko yan. Sabi ni Mark Ramos, ayan, Mark Ramos, nakakamiss sa Mayon, Rotonda. Uwi ka na! Nakahanda na! Yung mga kababayan. Ayan, si Mark Ramos, pag umuwi yan, hindi po pwedeng, hindi ako niyan, tatawagan. Kasi isa ako nagpapasaya dyan. Masaya ako kasama. Medyo kengkoy lang tayo dito minsan. Pero masayang kasama. Hindi toxic. Ganon. Joey. Hindi mo liquidation yon. Liquidation yon ni Miranda. Ikaw, hindi mo pa nililiquidate yung mga pera na na-receive. Yun yung hinihingi sa'yo Ginamit mo yung CSI, ginamit mo yung Alumni Association, nag-receive ka ng pera gamit ang PayPal account mo, gamit ang GCash mo, pero hindi ko naman sinasabi mga kababayan, na pag tumawag si Mark Ramos naghahanap ng babae yan Wala akong ganun sinasabi. Wala akong ganun sinasabi. Mga kababayan, wala na itong mga ito. Our beloved Boss Mike.